Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At eto na po, ang ika-63 tagpo. Ang pagpapatuloy ng kwento. Pakinggan natin. Sana ay unawain din ninyo na bago nagkatagpo-tagpo ang ating mga landas at bago tayo nagkasama-sama, yun ay dahil binigyan natin ng pagkakataon ang isa't isa. Sambit ko. Pagkadinig nun ay pansamantalang kumalma si Mang Tonyo. Kahit papano ay nahimasmasan ng mga ito, dala ng matinding emosyon. Tama ka, Umpong. Kagaya ng pagbibigay mo ng pagkakataon sa akin. Sagot pa ni Mang Gordo. Tama ka, Umpong. Ako din nung ako'y nagkamali, binigyan niyo ako ng pagkakataon upang maipaliwanag ko ang aking sarili. Sagot din ni Mang Leryo. Kung sa bagay, tama ka, Umpong. Marami naman tayo na naririto. At kung sakasakaling magkaroon ng aberya, ay higit na mas marami tayo upang supilin si Temyong. Sambit naman ni Mang Tonyo. Bagamat wala na akong nararamdamang mabigat na presensya sa katauhan ni Temyong Tari, ngunit hindi pa rin maisasawalang bahala ang mga sinabi nila Mang Leryo at Damian kanina. Subalit naniniwala ako sa sinabi ni Temyong. Naniniwala ako na makakatulong siya sa amin. Natuwa ako sa naging tugon nila Mang Gordo, ni Mang Leryo at ni Mang Tonyo. At sa pagkakataong ngayon ay maging sila Damian ay kumalma na din. Dahan-dahan ko nang nararamdaman na unti-unti nang naiibsan ang tensyon sa paligid. At dahil doon ay hinayaan ko nang makalabas si Temyong mula sa silong. At muli ay nagsalita si Temyong Tari. Binigyan muli namin siya ng pagkakataong maipaliwanag ang kanyang panig. Ipinaliwanag ni Temyong ang nangyari sa kanya. Kung ano ang inilahad niya sa amin kanina, ay siya ring sinasambit niya sa mga oras na to. Matapos makapagpaliwanag, ay pansamantalang nagkaroon ng katahimikan. Ngunit base sa reaksyon ng aking mga kasamahan, ay hati-hati ang mga ito. Merong naniniwala, ngunit meron din na parang hindi kumbinsido sa sinasabi ni Temyong. At meron ding nag-aalangan na maaaring tama, ngunit maaari ding hindi. Na maaaring may bahid nga ng katotohanan, ngunit may bahid din ng kasinungalingan. Nang maya-maya pa'y nagsalita muli si Mang Tonyo. Maaring tama ka nga, Temyong. At maaring totoo nga ang iyong sinasabi. Subalit, hindi mo pa rin maaalis sa akin ang magduda. Ngayon, meron akong itatanong sa iyo. At base sa magiging kasagutin mo, at magiging base sa kasagutan mo, ang magiging tugon ko. Kung maniniwala ba ako o hindi. Sambit pa ni Mang Tonyo. O sige po, Mang Tonyo. Itanong po ninyo nang mapatunayan ko po. At kayo na po ang makapagpasya kung totoo o hindi ang aking sinasabi. Sagot naman ni Temyong Tari. Tama po kayo, Mang Tonyo. Subukan niyo po muli si Temyong. Dagdag pa ni Damian. Bueno, Temyong.
Ito ang aking katanungan. Bakit namin tinawag na Echas si Damian? At sa katanungang yun, ay napangisi kaming lahat. Banging ako ay kamuntik ng natawa nang biglang bumulong si Damian. Bakit naman po yun ang tinanong nyo, Mang Tonyo? Hayaan mo lamang. Hayaan mo lamang, Echas. Damian. Sagot naman ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Hayaan mo lamang. Dagdag pa ni Mang Eming. Nagsalitang muli si Mang Tonyo. Kinakailangan mong sagutin yan, Temyong. Kung hindi ay ituturing pa rin kitang isang kalaban. At mapipilitan akong patamain ang dulo ng kawayan na ito sa iyong katawan. At sa katagang iyong binitawan ni Mang Tonyo, ay tila natigilan si Temyong. Bigla itong kinabahan. At pakiwari ko'y nag-iisip. Nang ilang sandali pa'y sumagot na si Temyong. Tinawag niyo po si Damian na ganyan dahil baka po'y nakatapak siya ng dumi ng hayop. O nadapaan po kaya niya? Sagot pa ni Temyong. Pagkasagot na yun ay biglang humigpit ang hawak ni Mang Tonyo sa kawayan. At akmang iuunday na ang sibat patungo sa direksyon Temyong Tare. Dahil doon ay biglang namutla si Temyong. At may pagkakataon pa naman siyang makatakbo. Subalit sa kabila nun, ay piniling manatili ni Temyong. Subalit kitang-kitang pagngatal ng kanyang katawan. Dalang marahil ng ikinilos ni Mang Tonyo. At maging sila Mang Eming at Mang Leryo ay biglang nabahala sa ikinilos na yun ni Mang Tonyo. Maging ako ay napalapit na ako kay Mang Tonyo upang awatin ito sa kung anumang bagay na maaari na itong gawin kay Temyong. Nang biglang itusok ni Mang Tonyo ang kawayan sa may lupa kung saan niya ito kinuha kanina. Dahil sa sagot mong yan, Temyong, naniniwala na ako sa'yo. Sambit pa ni Mang Tonyo. Pagkasagot nun ay nakahinga ako ng maluwag. At lalo na si Temyong Tare. Nakitang-kitang napabugha pa sa hangin. Dala ng matinding nerbiyos na naidulot nito. Nang biglang bumulong si Damian. Bakit po, Mang Tonyo? Naniniwala na po ba agad kayo dyan kay Temyong? Bulong agad ni Damian. Oo naman, Damian. Sapagkat mali ang kanyang isinagot. Dahil kung nagkataong tama ang sagot niya, ibig sabihin nung hinabol niya kayo sa kakahuyan ay siya mismo si Temyong Tare at hindi ang matandang lalaki na sinasabi niya. Pagpapaliwanag pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Dagdag pa ni Mang Eming. Dahil doon ay nagsalitang muli si Damian. Mang Tonyo, itatanong ko na lang din po. Bakit niyo po ba ako tinawag na Echas? Tanong ni Damian. Sa'yo ka na lamang itatarak ang kawayan na ito, Damian. Na agad namang inawat ni Damian si Mang Tonyo. Maya-maya pa ay nagsalita naman si Mang Leryo. At halos pabulong din ito. Damian, hindi ba't nasa sa iyo ang puting bulaklak na sinabi ni Mang Andres? Hindi ba't ang sabi ay kung nasa malapit na ang kumuha ng itim na manok
ay kusa itong malalanta. Sambit pa ni Mang Leryo. Tama ka po, Mang Leryo. Sagot ni Damian at kaagad na kinuha ni Damian mula sa kanyang maliit na lagayan ang pinagsisidlan ng tela na pinagbalutan ng puting bulaklak. Dali-dali itong binuklat ni Damian at pagkatingin ay kung papaano ito nakuha ni Damian Sardin ay ganun pa din ang itsura nito at ganun pa rin ito kasariwa. At nakita namin yun nila Mang Leryo at Mang Tonyo. Hindi nga siya si Temyong Tari. Pero siya nga si Temyong Tari. Sambit pa ni Damian. Ano ka mo, Damian? Parang nakakahilang yung sinabi. Ang ibig ko pong sabihin ay siya po talaga si Temyong Tari, ang kabaryo natin. Sagot pa ni Damian. Maya-maya pa'y nagsilitang muli si Mang Pulo. Mawalang galang na, mawalang galang na, mga iyo. Bagamat nasa gitna pa kayo ng pag-uusap, mas makabubuti siguro hagilapin na natin kung saan ang malaking puno ng akasya na yun dito sa ating baryo. Sambit pa ni Mang Pulo. Tama si Mang Pulo. Wag na tayong mag-aksaya pa ng sandali. Bawat sandali mahalaga. Dagdag pa ni Mang Gordo. At muli ay napagkasunduan namin na hanapin ang pinakamalaking puno ng akasya sa aming lugar. Nang magsalita naman si Temyong Tari. Ompong, may alam akong puno ng akasya at napakalaki niyon. Ang lugar na yun, isa yun sa mga patagong pinagdadausan ng tupada. Lagpas yun sa may patungong palayan. Medyo tago ito. Subalit, matayog ang akasya na yan at iyon ang magiging palatandaan. Sambit pa ni Temyo. Nang biglang bumulong naman sa akin si Damian. Opong, maaaring siya nga si Temyong Tari, nakabaryo natin. Kaya lamang, baka isa itong patibong. Baka inutusan siya ng matandang hukluban na yun. Bulong pa ni Damian. Bagamat naniniwala ako sa sinabi ni Temyong, ay sa isang banda, ay maaari ding tama si Damian. Dahil hindi pa kami nakasisiguro kung nakawala na ba sa tanikala ng itim na kapangyarihan si Temyong. At dahil doon ay nagsalita ako. Maraming salamat, Temyong, sa sinabi mong yan. Ngunit, nais lamang naming makasigurado. Kung maaari, ay samahan mo kami kung saan matatagpuan yung puno na yun. Sagot ko. Pagkadinig nun ay napatingin sa amin si Temyong at pansamantalang nagitla. Nang ilang sandali pa'y nagwika. Lubos kong ikinagagalak ang makatulong sa inyo, Ompong, at sa inyo, Mang Tonyo. Sige, ako ang mauuna at sumunod na lamang kayo sa akin. Sambit pa ni Temyong. Sa sinabing yun ni Temyong Tari, ay sinang-ayunan naman nila Mang Tonyo, Mang Eming at Mang Leryo. Maging sila Mang Gordo at Mang Pulo. Hindi na kami nag-aksepa ng panahon at naglakad na kami sa pangunguna ni Temyong. Habang nasa kalagitnaan ng lakad, ay nagsalita muli si Temyong. Sa pagkakaalam ko, dalawa ang natatandaan kong pinakamalalaking akasya dito sa atin. Yung isa ay yung nabanggit ko kanina. Nang bigla namang nagsalita si Damian. Iyon na muna ang unahin natin. Yung sinabi mo nung una. Para makasigurado tayo sa sinasabi mo. Sagot pa ni Damian.
At agad namang tumalima si Temyong. Ilang sandali pa binulungan ko si Damian. Damian, napansin kong masyado kang mainit kay Temyong. Mukhang masyadong mainit ang ulo mo sa kanya. Konting hinahon lang, sambit ko pa. Ompong, huwag mong kakalimutan. Makailang beses tayong nalagay sa bingit ng alanganin ang dahil sa kanya. Hindi tayo dapat maging kampante. Sagot naman ni Damian. Sa isang banda ay tama si Damian. Iyon nga lamang, ay pakiramdam ko ay inosente rin si Temyong. At kagaya namin, ay biktima lang din si Temyong ng matanda na yun. Makalipas ang halos 20 minutong paglalakad, ay narating na namin ang palayan. At sa bandang dulo pa nun, sa may bandang paanan ng bundok, ay makikita ang isang napakatayog na akasya. At kagaya nga ng pagkakasabi ni Temyong, medyo ilang ang lugar na ito, ngunit nangingibabaw ang akasya na yun. Dahil sa taas na ito, nagpatuloy pa kami sa paglalakad. Hanggang sa nagsalita na si Temyong. Naririto na tayo. Ito na yung sinasabi kong akasya. Ito ang pinakamalaking akasya sa baryo natin. At ginaganap din dito kung minsan ang mga tupada. Pag-uulit pa ni Temyong. Gumugol pa kami ng halos 10 minuto pa sa paglalakad patungo rito. Hanggang sa narating na namin ang mismong puno ng akasya. Pagdating dun ay walang katao-tao. At nasa tabi kami ng isang napakalaking puno ng akasya. Halos 20 katao ang kayang pumaikot dito para lamang maakap ang pinakapuno ng akasya na ito. Napakalaki. At sa laki nito ay tila nakakamangha na may hatid din na kakaibang kilabot sa sobrang laki. Pagkadating ay nagmanman kami sa paligid. Nakiramdam kami. At agad kong sinabihan si Damian. Natingnan ang puting bulaklak na ibinili ni Mang Andres. Palihim na isinilid ni Damian ang kanyang kamay sa kanyang lagayan. At dun sinilip ang puting bulaklak na nakalagay pa sa tela. Ilang sandali pa'y tumingin sa akin si Damian. Opong! Ganun pa din! Walang pagbabago! Hindi pa din nalalanta ang bulaklak! Sambit pa ni Damian. Eto na ba ang lugar na tinutukoy mo, Temyong? Tanong naman ni Mang Tonyo. Opo, Mang Tonyo. Ito na po ang tinutukoy kong puno ng akasya. Ito ang pinakamalaking akasya sa baryo natin na pinagdadausan ng tupada. Sagot pa ni Temyong. Tumingin sa amin si Mang Tonyo. Napakiwari ko ay nagtatanong kung anong magiging sunod na hakbang. Nagpasya muna kami na mag-antay pa ng ilang minuto. Bagamat kami lamang ang naroroon, ay naisip ko na baka biglang may dumating o baka magparamdam ang kumuha kay Ulikba. Kung kaya't nag-antay pa kami hanggang sa umabot na ng 1 oras mahigit. Subalit wala pa ding dumarating na sino man. Muli ay pinatingnan namin kay Damian sa mahiwagang bulaklak kung ano na bang nangyayari. At sa muling pagtingin ni Damian, ay nananatiling sariwa pa rin ang bulaklak at wala itong pagbabago. Nangangahulugang wala dito at wala sa paligid ang kumuha kay Ulikba. Nanatili pa rin kami ng halos kalahating oras
kakaantay. Subalit wala pa rin. Hanggang sa nagsalita na si Mang Tonyo. Mukhang hindi dito ang tinutukoy ni Mang Andres. Sa tingin ko ay hindi dito yun. At isa pa, walang katao-tao sa lugar na ito. Wala man lamang naglalakad-lakad. Sambit pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Dagdag pa ni Mang Eming. Kung ganun, saan ang akasya na hinahanap natin? Meron dun sa may tapat ng bahay ni Aling Iska. Subalit, hindi naman ganun kalaki ang puno ng akasya na yun kumpara dito. Sambit pa ni Mang Lerio. Tama, meron pang isang akasya dun sa tapat ng bahay ng aking tiyuhin. Kaya lamang, ay hindi ganun kalaki ang puno ng akasya na yun. Sagot pa ni Damian. Ako man ay wala na rin akong maisip na puno ng akasya na halos ganito kalaki sa aming lugar. Kung kaya't tinanong ko muli si Temyong. Temyong, yung nabanggit mo kanina, may nalalaman ka pa bang puno ng akasya na halos ganito din kalaki na madalas pagdausan ng tupada o sabong? Tanong ko. Napaisip ng malalim si Temyong. Makalipas ang ilang minuto, ay tila nagliwanag ang mukha nito. May alam ako, Ompong. Tama. Puno yun ng akasya. Sa may pagkalagpas ng poblasyon, patungo sa may ilog. Pagkalagpas yun ng poblasyon. Tama. Nakailang beses na kaming nakapagsabong dun. Kasama si Mang Persing, yung pinsan ko. Sagot pa ni Temyong. Nang maya-maya pa, ay nagsalita si Mang Tonyo. Ang sinasabi mo ba, Temyong, ay yung pagkalabas ng poblasyon sa may mga puno ng balite? Yun nga po, Mang Tonyo. Yun nga po. Meron po dong puno ng akasya na napakalaki rin. Halos kasing laki nito. O halos mas malaki pa rito. Sagot pa ni Temyong. Tama! Tama nga! Meron nga doon! Sagot pa ni Mang Tonyo. Siya ngang tunay. Meron nga doon. Dagdag muli ni Mang Eming. Ay tama ka, Temyong. Meron ngang malaking puno ng akasya doon. Doon din madalas pagdausan ng sabong. Dahil maganda ang lugar na yun. Sambit pa ni Mang Lerio. Kung ganun ano pang inaantay natin? At puntahan na natin. Sambit naman ni Damian. Nako! Narinig mo lamang ang poblasyon. Parang sinilaban na ng sili ang iyong puwet upang puntahan yon. Sagot naman ni Mang Tonyo. Ang poblasyon na yun na binabanggit ni Mang Tonyo ay iyon ang daanan na malapit din sa dinadaanan namin sa tuwing pupunta kami kina Manong Taling. Doon kina Elena at kina Aurora. Dahil doon ay tumulak na kami patungong poblasyon. Bagamat may kalayuan, ay ni isa sa mga matatanda naming kasama ay ayaw magpaiwan at lahat ay nais sumama. Kung kaya't upang mapabilis ang aming pagtungo ron, sumaglit muna kami kina Mang Tonyo upang kumuha ng kalabaw at ang hila-hila na itong karitela. Kaagad ay bumiyahe kami. At nang makarating na kami ng poblasyon, ay nagbiro pa si Mang Tonyo. Dumaan muna kaya tayo kina Manong Taling upang makamusta naman natin. Sambit pa ni Mang Tonyo na alam ko namang nagbibiro lamang. Nang idaan nga ni Mang Tonyo ang kalabaw patungo sa harap ng bahay nila Manong Taling. Pagkadating namin dun, ay nakasarado ang panaderya nila Manong Taling. Naisip namin na
Baka namili lamang ng paninda sila Manong Taling. Kung kaya't pinaarya na lamang ni Mang Tonyo ang kalabaw upang bagtasin na ang patungo dun sa may malaking puno ng akasya lagpas ng poblasyon. Nang biglang may tumawag sa amin mula sa loob ng bakuran nila Manong Taling. At sa boses ng mga ito ay pawang mga kababaihan at sumisigaw na tila nagkakaroon ng kaguluhan. Kaagad na pahinto si Mang Tonyo at dahil doon ay napapanaog na kami mula sa aming sinasakyan. Pagkababaing nagulat kami dahil ang tumatawag sa amin ay ang mismong kapatid ni Manong Taling, si Manang Biring, na minsan ding binansagan ni Damian na mestisang bangus. At sa likuran ng kapatid ni Manong Taling ay naroroon sina Elena at Aurora. Bagamat litaw na litaw ang ganda ng magpinsan, ngunit mababakas mo sa kanilang pagmumuka ang takot. Pagkalapit ni Mang Tonyo sa kanilang bakuran ay agad nagsalita ang kapatid ni Manong Taling. Mang Tonyo, maaari niyo ba kaming matulungan? Ang kapatid ko, si Taling, nagwawala siya kanina na parang nasasapian. Nag-iibang kanyang boses. Nagboses matanda. Ngayon, hindi na namin siya matagpuan. Sambit pa ni Manang Biring. At pagkatingin ko kina Elena, ay makikita mo sa kanyang mga mata ang takot na nasaksihan at maging pagsang-ayon sa mga sinasabi ni Manang Biring. Nais kong tulungan sina Elena. Subalit, may isa pa rin kaming suliranin na dapat asikasuhin. At kinakailangan din naming puntahan agad ang kumuha kay Ulikba. Sino ang uunahin namin? Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. Nais ko lamang pong i-shoutout sina Nino Jeffrey, Ate Alpha, at Bunso Jeff Aliling. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Meg Junet. Ma'am, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa mga taga Santiago, Isabela. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Rina Adapon. Shoutout po sa inyo sa mga taga Isabela dyan, sa Santiago, Isabela. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bars Granada. Shoutout po sa inyo, boss. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm sa Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Cecile Abanono dyan po sa may Kuwait. Ma'am, shoutout po sa inyo dyan po sa Kuwait. Ingat po kayo dyan. Shoutout din po sa mga taga Atimonan, Quezon. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Sean Villanueva. Shoutout po. Shoutout din po sa Kayabyab Marceliano family dyan po sa may Balocok, San Carlos, Pangasinan. Shoutout po sa inyo. So, Kayabyab family at Marceliano family, shoutout po sa inyo. Kay Boss Prinsipe Merciful, boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Veloria. Shoutout po ito kay galing po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong i-shoutout
Ang Fernandez family, dyan po sa may Campuzao, Cebu City. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Rufino Fernandez Jr. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Remy Boy Araste from Damam. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Reggie Sagun. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Alvarez family dyan po sa may Kabay, Tiaong, Quezon. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Angelito Alvarez. Shoutout po sa inyo dyan sa mga taga Tiaong, Quezon. Shoutout po sa pamilya Castillo dyan po sa may Abella, Ligao City, Bohol. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Ducay family ng Ilang-Ilang, Batasan Hills, Quezon City. From Boss Eduardo Ducay. Boss, shoutout po sa mga taga Batasan. Shoutout po sa inyo dyan. Shoutout din po kay Boss Arthur Dapitillo from Bukawi, Bulacan. Shoutout po sa inyo dyan. Sa mga taga Bulacan, shoutout po sa Bukawi. Shoutout din po kay Boss Principe Merciful. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Annie Viloria. Kaya shoutout po ito ay mula po kay Ma'am Annabel Apruebo. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang po sanang i-promote. Meron po tayong bagong channel. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Tungkol po ito sa mga amazing facts, mga mind-blowing facts po. Ang pangalan po ng channel is Ang Kaalaman ni Chick Chick. So, may time po kayo, bisita lang po sa bago nating channel. Maraming salamat po. Iwan ko po yung link dyan po sa may description box. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Pus Loreto Ihaan Jr. Shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Pus Liay Estoque, shoutout. Pus Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na po siya po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B, 73, dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abillar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abillar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita F.L. shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa iyo, boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa iyo, boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Pambless na Baka, shoutout po. Ma'am Christy Han, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creep Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po.
Boss Mary Tales, may time po kayo, bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizelle Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camelo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo, bisita lang sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuku, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reynald Zacate, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.